Sa loob ng libu-libong taon, patuloy na nagbabago at umuunlad ang paraan ng paglalakbay ng tao. Mula sa simpleng paglalakad hanggang sa mga makabagong sasakyan at teknolohiya. Naging saksi ang kasaysayan sa malawakang pagbabago sa transportasyon. Sa dokumentaryong ito, tayo ay maglalakbay sa kaharian ng transportasyon. Tutuklasin natin ang mga yugto ng pag-unlad mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan at ang mga teknolohiyang bumago sa ating paraan ng paglalakbay. Kasama ang mga taong nakasaksi sa mga pagbabagong ito, alamin natin kung paano naiiba at nagbago ang ating mundo sa pamamagitan ng transportasyon. Kuya. Ang una naming sinakyan ay ang tuk-tuk o bokyo kung kanila'y tawagin. Sumakay kami rito mula National Museum of Fine Arts hanggang Manila Cathedral upang maghanap ng mga kalesa at iba pang transportasyon na maaari naming makita roon. Habang nasa biyahe kami, ay nakapagkwentuhan muna kami kay Kuya Leo. So, ayan kuya. Ano pong pangalan nito? Tuk-tuk po, Tok. So, kuya, ano pong unang name nyo? Leo. Si Kuya Leo, ilang taon na po kayo? 30. So, kuya, ilang taon na po kayong namamasada sa ganito? Tagal na rin. Ilang years na rin. Oo. Ngayon, ihatid tayo ni kuya sa Intramuros. Saan yung kuya? Sa katedral? Aba. So, now ngayon, nakikita nyo, yan, dito tayo, nakasakay tayo sa tok-tok. Tawag ni kuya dito, tok-tok. Anong tawag dito? Sa ibang lugar. Oo, bokyo. So, ito po ba yung dating parang tricycle, ganon? Tricycle po sa Tricycle. Pero medyo ano po, parang pina-level up, parang upgraded na ano ngayon. So, siya pa, totally, parang tricycle lang rin siya na nag-iba lang po, parang may bahay lang siya. Ayun. So, parang ano kuya, kailan daw nag-start yung ganito? Yung lumabas siya noong 2019, model niya po kasi 2019, nilapag dito sa Okay. Philippines natin. So, yung 2019 pa pala meron nito. 2019 po. So, medyo matagal-tagal na rin pala. Ito po ma'am, kung tawagin namin dito, pagka ina-explain namin, ito po yung Plaza Mexico. Daungan ng mga balsa. Kasi dati kasi nakikipagkalakal tayo sa Pasig, Bulacan, diyan po pinapaksa. Ay, oo nga, wait lang. Ganda. Uso talaga to kuya dito, tong tok-tok. Opo ma'am. Grabe, ang ganda. Sa maikling panahon na nakakwentuhan namin si Kuya Leo, ay marami kaming nalaman dahil sa kanya. Para na rin niya kaming tinur sa mga lugar na nadaanan namin habang nakasakay sa kanyang tuk-tuk o bokyo. Sobrang mod. Thank you po, maraming salamat po. Magkano po kuya? Magkano po kuya? 50 po ma'am. Maraming salamat Kuya Leo sa pagkatid sa amin naligtas sa aming pupuntahan. Ngayon naman ay nandito na kami sa Manila Cathedral upang maghanap pa ng iba pang transportasyon. At ang una naming nakita ay kalesa. Ang kalesa ay nagsimula sa Pilipinas noong ika-18 siglo. At ito ay dala ng mga Espanyol bilang isang uri ng transportasyon na kanilang ipinakilala sa bansa. Sa mga panahong iyon, ito ay naging popular na paraan ng transportasyon sa loob ng mga lungsod at bayan. Ngayon naman, ay kausapin at tanungin natin si Kuya Joel tungkol sa kanyang kalesa. So, hello. Nandito po kami sa Intramuros. Sa katedral po tayo, kuya. No? Yes, Manila Cathedral. So, I'm with, ano po, kuya? Ano po name nyo? Joel. So, I'm with Kuya Joel. Tapos ito po yung kalesa niya. So, kasi, ang name po ng kabayo niya is si Lloyd. John Lloyd. So, ayun kuya, ilang taon ka na po? Ako 35. 35. So, marami po kasing mga turista lagi dito. O, hindi naman po ganun, like, parang season din lang po. Kami talaga tuwing December malakas dito, December, January ganyan. Pero ngayon kahit paano nakakaraos naman. Nakakaraosan. Kasi bumalik na rin po tayo since after. Ng pandemic talagang side na side kami yun. May sarili nga ako nun, naibenta ko lang. Oh, okay. So ito po ay hindi. Hindi ko sa akin. Nakikiano lang ako po. So, si Kuya is, nirerenta niya daw to, pero meron siyang sarili before. Before, yes. Kasi nasabi ni Kuya, 14 years na po yun. 14 years na si Kuya nagaganap. Anong taon daw po kayo pinakauna? Siguro nung 14 years na po yun.
Mga 18, ganun. 18 years So, old. mostly po ang mga customer dito, mga tiga-ibang bansa po. Mga foreign, no? Since gusto po nila mag-ikot. Yes, mag-tour dito sa Intramuros. Saka maraming historical, rito, mga Opo. structures like yung Manila Cathedral, Palacio del Gobernador. So, magkano po yung rate nito before, tapos sa ngayon, kung i-compare po ngayon? Ang rate kasi namin dati, 500 lang. Ngayon, 1,000. Pero afford naman, kaya naman magbayad ng mga Opo, since mga turista Mga naman. turista po yung naman. mga pupunta. Saka sa 1,000, ang babayad nila, okay naman, talagang sulit naman yung babayad nila. For, Dahil, for, meron namang entertain, ako nag-entertain, tapos may mga into rito. opo. Ganda naman. Kada hour po yung bayad dito, no? Per hour, 1,000 1 hour. Maximum 6 person. So, ayun lang. Thank you, kuya. Thank you po. And babalikan namin kayo ulit sa next. Sa kasalukuyan, bagaman hindi nagaanong pangunahing paraan ng transportasyon, ang kalesa ay nananatiling bahagi ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. So ngayon galing po kami sa Intramuros. Ngayon ay tatawid na kami sa China Aid Bridge papunta sa Binondo. So ngayon paakyat na po kami sa taas. Ngayon ay pupunta naman tayo ng Binondo para maghanap ng iba't ibang uri ng transportasyon. Tara na! Ngayon naman ay papunta na kami sa Binondo upang maghanap ulit ng isang uri ng transportasyon. Ang susunod na makakapanayam namin ay isang pedicab driver dito sa Binondo. Hello po. Ito po si Kuya. Ano pong pangalan niyo, Kuya? Leo po. Leo po. Si Kuya Leo. Ano pong tawag po ng sasakyan niyo? Pedicab po. Pedicab. Mga ilang taon na po kayo nagpe-pedicab? Mga almost 20 years na. Kailan po kaya nagsimula yung pedicab sa Pilipinas? Mga 3 dekada na siguro. 3 dekada. Paano po ito nakatulong sa mga Pilipino? Paano mas na yung Kasi malaki rin ang maitutulong nito kasi marami ring mga kapag walang napasokang trabaho, nagpipidikap na lang para lang mabuhay ang pamilya kahit sa mabuting paraan, kumikita ang mga Pilipinong walang trabaho. Sa transportasyon po sa mga tao, paano naging madali yung pagbabiyahe nila? Yung iba kapag nagmamadali, gusto nila sa Dimakina, kung iba naman hindi, nagsasakay sa mga pedicab kahit papaano, kahit kaunti nakakatulong din sa transportasyon ng Sa mga pagod din pedicab. po, no? Ganun. Ayun lang po, Kuya. Thank you po dahil na... Maraming salamat Kuya Leo sa pagsagot sa aming mga tanong. Sa paglipas ng mga taon, ang transportasyon sa Pilipinas ay patuloy na nagbabago at umaasenso. Sa bawat hakbang na tinatahak natin patungo sa mas modernong sistema, nakikita ko ang isang maligayang kinabukasan na puno ng mga pagkakataon at pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagtitiwala sa teknolohiya at inobasyon, tayo ay magtatagumpay sa paglikha ng mas epektibo na sistema ng transportasyon. Ang ating mga pangarap na maiparating ang bawat Pilipino ng mas mabilis at mas ligtas ay magiging katuparan, na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa lahat. Hinihintay natin ang isang bukas na hindi lamang mas mapapadali ang ating mga paglalakbay, kundi pati na rin mas magbibigay ng ginhawa at kaginhawaan sa ating bansa. Ito po, sasakay na po kami sa... Tayo sa inyo. Ay ka, Kuya! Ewan ko kung saan kami tinuro ni Kuya. Pero sobrang baho dito. Ang dami ko nalaman kay kuya. Ano? Sige, bigyan mo ako na isa. Basta.